2 buwan bago ang gabi ng lahat. Ang mundo ko ay isang perpektong blueprint. Nakatayo ako sa gitna ng isang malawak na espasyo. Walang laman. Pero sa isip ko nakikita ko na ang lahat. Ang mga pader, nababaguhin ang mga ilaw, na isasabit ang mga muebles na ilalagay. Bilang isang interior designer, ito ang trabaho ko, ang lumikha ng ganda mula sa kawalan. Ang lumikha ng isang pangarap. Tulad ng ginawa ko para sa aking pamilya. Ma'am Ana, ano po ang masasabi ninyo? Ang boses ng kliyente ko ang gumising sa akin. Lumingon ako at ngumiti. Maganda ang pundasyon, sabi ko. Marami tayong pwedeng gawin dito. Naglakad ako sa paligid, ang aking mga mata ay sinusuri ang bawat sulok. Ang aking isip ay tumatakbo, bumubuo ng mga ideya. Ito ang aking mundo. Puno ng mga posibilidad. Puno ng kontrol. Pag-uwi ko ng gabing iyon, ang perpektong tahanan na ako mismo ang nagdisenyo ang sumalubong sa akin. Isang modernong bahay sa Alabang, malinis na linya, malalawak na bintana, isang simbolo ng lahat ng aking pinaghirapan. Sa loob nadatnan ko ang aking 2 anak, si Daniel at Sofia. Nanonood sila ng TV, nagtatawanan. Ang tunog ng kanilang mga tawa ang pinakamagandang musika sa aking pandinig. "Hi Mama," bati nila. Yumakap sila sa akin. Ang kanilang mga yakap ang nag-aalis ng lahat ng pagod sa aking katawan. "Nasaan ang papa ninyo?" tanong ko. "Nasa gallery po," sagot ni Daniel, ang aking panganay. May inaasikaso raw po para sa bagong exhibit, si Miguel, ang asawa ko, ang aking artist. Mayroon siyang maliit na art gallery sa Makati. Hindi ito kumikita ng malaki, pero iyon ang kanyang pasyon. At suportado ko siya. Buong puso. Pumanik ako sa aming kwarto. Nakita ko ang isang bouquet ng puting bulaklak sa ibabaw ng kama. May isang maliit na card. Para sa reyna ng aking buhay. Excited na ako para sa ating anibersaryo. "Mahal na mahal kita." Napangiti ako. Kahit kailan hindi siya nakakalimot. 15 taon. Sa susunod na 2 buwan, isang milestone, isang patunay ng aming pagmamahalan. Kaya't nagpaplano ako ng isang bagay na espesyal, isang malaking selebrasyon, isang gabi na hinding-hindi nila malilimutan. Tinawagan ko ang best friend ko, si Grace. "Gracie, nakita ko na ang perpektong venue, talaga saan. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa ballroom ng isang 5-star hotel sa Makati. "Perfect yan," sabi niya. "Bagay na bagay sa inyo ni Miguel. Isang selebrasyon para sa isang perpektong mag-asawa. Si Grace, ang aking kakampi sa lahat ng bagay." Mula sa kolehiyo hanggang sa pagtayo ng sarili niyang flower shop, na ako mismo ang tumulong na pondohan, lagi kaming magkasama. Siya ang kapatid na hindi ko kailanman nagkaroon. "Tulungan mo akong magplano ha," sabi ko. "Ano ka ba, syempre? Ako pa ba? By the way," sabi niya, "nakausap ko si Miguel kanina. Dumaan siya dito sa shop. Kumuha ng mga bulaklak para sa'yo. Alam ko," sabi ko na pangiti. "Nandito na. Ang sweet niyo talaga. Nakakainggit. Hayaan mo, darating din ang para sa'yo," sabi ko. Nagtawanan kami. Ang mga sumunod na linggo ay naging abala. Sa umaga, kliyente at mga kontraktor. Sa gabi, pagpaplano para sa party. Mga food tasting, mga imbitasyon, mga playlist ng kanta. Si Miguel ay laging nasa tabi ko, nakasuporta. Kahit simpleng salo-salo lang, mahal, masaya na ako, lagi niyang sinasabi. Hindi pwede, sagot ko. 15 taon ito, deserve natin ito. Pero sa likod ng kanyang mga ngiti, may nakikita akong pag-aalala. "Mahal, pwede bang humingi muna ng tulong pinansyal?" Sabi niya, isang gabi, may isang artist na gusto kong i-feature. Malaki ang potensyal, pero kailangan ng malaking puhunan. "Magkano?" tanong ko. Sinabi niya ang halaga. Malaki. Pero hindi ako nag-atubili. Binuksan ko ang aming joint bank account at nag-transfer.
Salamat mahal, sabi niya at hinalikan ako. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Pamilya tayo, sabi ko. Walang sayo, walang sa akin. Sa atin ito. Pero may mga pagkakataon na nararamdaman kong may mali. Minsan kapag gabi naririnig ko siyang may kausap sa telepono sa balkonahe. Mahina ang kanyang boses. Kapag tinanong ko, sasabihin niyang kliyente lang. Minsan may mga nakikita akong resibo sa kanyang bulsa. Mga mamahaling dinner. Mga bote ng alak. Para sa business mahal. Kailangang i-entertain ang mga kliyente. Naniwala ako. Pinili kong maniwala. Ang pagdududa ay isang lason. At ayokong lasunin ang aming perpektong pagsasama. Kinausap ako ni Grace isang hapon. Nagkakape kami. Napapansin ko parang pagod na pagod ka, sabi niya. Masyado kang nagtatrabaho. Baka dapat mag-relax ka naman. Hindi pwede, Gracie. Maraming deadlines. Hayaan mong si Miguel naman ang umasikaso ng iba, sabi niya. Hindi yung lahat na lang ikaw ang gumagawa. Hindi yung lahat na lang sayo umaasa. Ang mga salita niya ay parang isang payo ng isang nag-aalalang kaibigan. Pero may isang bagay sa tono niya na parang sinisisi ako. Muli iwinaksi ko ang pakiramdam na iyon. Ang pagpaplano para sa party ay nagpatuloy. Ang lahat ay perpekto. Ang venue, ang pagkain, ang mga bulaklak na si Grace mismo ang nag-ayos. Isang gabi ng kislap at pagmamahal. Isang testamento sa aming 15 taon. Isang gintong hawla na akala ko'y isang palasyo. Hindi ko alam na sa loob ng hawlang iyon may mga ahas na matagal nang naninirahan. Hindi ko alam na ang bawat ngiti, bawat yakap, bawat I love you ay bahagi ng isang masalimuot na dula. At ako ang reyna ng palasyo ay isa palang bilanggo. Isang bilanggo na hindi alam na malapit nang buksan ang pinto ng kanyang selda. Hindi para palayain siya, kundi para ipakita sa kanya na ang kanyang buong kaharian ay isang malaking kasinungalingan. Isang Sabado ng umaga, tahimik ang bahay. Si Daniel at Sofia ay may school activity. Si Miguel naman maagang umalis. May kailangan lang ayusin sa gallery, sabi niya. Ako lang ang mag-isa. Isang perpektong pagkakataon para maglinis, para ayusin ang aming munting kaharian. Ang katahimikan ay naging aking kakampi. Hindi ko alam na ito rin pala ang magiging saksi. Sinimulan ko sa aming kwarto. Nagpalit ako ng bedsheet ng punda ng unan. Ang mga gawaing bahay na ito para sa akin ay isang uri ng meditasyon. Isang paraan para ayusin ang isip ko habang inaayos ang aming tahanan. Inangat ko ang unan ni Miguel. At sa ilalim nito may isang bagay na hindi dapat nandoon. Isang lukot na piraso ng papel. Isang resibo. Kinuha ko ito. Ang papel ay malambot na para bang matagal na itong nasa isang bulsa. Mayroon itong bahagyang amoy. Amoy ng pabango. Hindi ang pabango ko. Ibinuklat ko ito. Ang pangalan ng restaurant ay kumislap sa aking mga mata. Isang mamahaling French restaurant sa BGC. Isang lugar na minsan kong sinabi kay Miguel na gusto kong subukan. Masyadong mahal dyan, mahal, sabi niya noon. Sa susunod na lang kapag maluwag na tayo. Tiningnan ko mga nakalista sa resibo. Dinner for 2, oysters, steak, at isang bote ng Dom Perignon champagne. Ang presyo sa dulo ay nakakagulat. Halos katumbas ng isang buwang sahod ng isang ordinaryong empleyado at ang petsa. Ang petsa ay isang matalim na kutsilyo noong isang linggo. Martes ng gabi. Ang gabi na sinabi niyang mag-overtime siya sa gallery. Ang gabi na sinabi niyang kumain lang siya ng instant noodles dahil kailangan niyang magtipid. Ang gabi na awa ako sa kanya. Ang hangin sa aking baga ay biglang naging mabigat. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mabilis pero malamig. Hindi. Baka may kliyente siyang dinala. Isang importanteng investor, pero oysters at champagne,
para sa isang business meeting at bakit kailangan niyang magsinungaling tungkol dito. Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Huwag kang mag-isip ng masama, Ana. May paliwanag yan. Pero may isang boses sa loob ko. Isang boses na matagal ko nang pinatatahimik. Ang boses ng pagdududa. At ngayon, sumisigaw ito. Naalala ko, ang dashcam. Mayroon kaming dashcam sa aming sasakyan. Araw-araw itong nagre-record para sa seguridad. Hindi ko ito kailanman tiningnan. Nagtitiwala ako sa kanya, pero ngayon, ang tiwala ay isang salitang biglang naging banyaga. Bumaba ako. Ang bawat hakbang ko ay mabigat na parang may nakadagan sa aking mga balikat. Pumunta ako sa garahe. Pumasok ako sa kotse. Ang amoy sa loob ay pamilyar pero ngayon parang nakakasakal. Kinuha ko ang maliit na memory card mula sa dashcam. Bumalik ako sa loob ng bahay sa aking maliit na opisina. Isinaksak ko ang card sa aking laptop. Ang aking mga daliri ay nanginginig. Binuksan ko ang folder. Daan-daang video file. Hinanap ko ang petsa. Martes, noong 1 linggo. Nahanap ko. 7:00 p.m. Pinindot ko ang play. Ang video ay malinaw. Ang sasakyan ay umaandar sa mga kalsada ng Makati. Si Miguel ang nagmamaneho. Mag-isa. Kumakanta pa siya kasabay ng radyo. Mukha siyang masaya. Huminto siya sa tapat ng isang gusali. Isang condominium. Nag-text siya sa kanyang telepono. Pagkatapos ng ilang minuto may isang babaeng lumabas mula sa lobby. Isang babaeng pamilyar ang tindig, ang buhok, ang paglalakad. Pumasok siya sa passenger seat. Nakatagilid siya. Hindi ko makita ang kanyang mukha. Hi, mahal, sabi ni Miguel sa video. Ang salitang mahal ay isang sampal. Sorry, na-traffic ako, sabi ng babae. Ang boses na iyon. Ang boses na iyon. Kilala ko ang boses na iyon. Ang boses na laging nagpapayo sa akin. Ang boses na laging nag-aalala para sa akin. Okay lang, sagot ni Miguel. Ang mahalaga, nandito ka na. Humarap ang babae sa kanya. Ang ilaw mula sa poste sa labas ay tumama sa kanyang mukha at ang mundo ko ay gumuho. Pira-piraso. Si Grace. Ang best friend ko. Ang kapatid ko. Napatigil ang video sa aking screen pero sa isip ko paulit-ulit itong naglalaro. Ang ngiti ni Grace. Ang paghalik ni Miguel sa kanyang pisngi. Ang lahat ng mga piraso ay biglang nagkadugtong-dugtong. Ang mga pag-aalala ni Grace. Ang mga problema sa pera ni Miguel. Ang mga business trip. Ang mga overtime. Isang perpektong nakakasuklam na puzzle. Ang hangin ay nawala sa aking mga baga. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Nakatitig lang ako sa nagyeyelong imahe sa aking screen. Ang 2 taong pinakamahalaga sa akin. Ang 2 taong pinagkatiwalaan ko ng aking buhay. Sila pala ang dahan-dahang pumapatay sa akin. Ang pagtataksil. Ito pala ang itsura nito. Hindi ito isang malakas na pagsabog. Ito ay isang tahimik na lason na matagal nang gumagapang sa aking mga ugat. Walang luha. Ang sakit ay napakalalim na lumagpas na ito sa kakayahang umiyak. Ang naramdaman ko ay isang nakakabining katahimikan. Isang malamig na kawalan. Ang perpektong blueprint ng buhay ko ay biglang naging isang bunton ng abo. Pero sa gitna ng mga abo na iyon may isang bagay na nagsimulang umusbong. Isang maliit na titis. Ang kalungkutan ay naging galit. Ang galit ay naging isang malamig na determinasyon. Ang babaeng umiiyak sa loob ay namatay na. Ang pumalit sa kanya ay iba. Ang arkitekto sa loob ko ay nagsimulang magplano. Hindi na isang bahay, kundi isang pagbagsak. Ang kanilang pagbagsak, isinara ko ang laptop, tinago ko ang resibo, pinakalma ko ang aking sarili. Ang pag-aayos ng bedsheet kanina ay isang biro lang pala. Ngayon, sisimulan ko na ang tunay na pag-aayos. Ang pag-aayos ng gusot na sila mismo ang gumawa.
Hindi na ako magtitiis. Ang pangako ko sa sarili ko, ang party, ang anibersaryo, magpapatuloy ito. Pero hindi na ito isang selebrasyon. Ito na ang magiging entablado. Ang entablado para sa aking perpektong paghihiganti. Ang katahimikan sa bahay ng hapong iyon ay nabasag ng pagdating ni Miguel. Umuwi siyang masaya, may dalang isang maliit na painting. Para sa iyo mahal, sabi niya. Nakita ko sa isang bagong artist. Naalala kita. Ang painting ay isang abstract, magulo, puno ng madidilim na kulay, isang perpektong simbolo ng aming pagsasama. Ngumiti ako at tinanggap ito. Salamat. Ang ganda. Ang aking boses ay kalmado. Ang aking mga kamay ay hindi nanginginig. Ang arkitekto sa loob ko ang kumokontrol ngayon. Ang bawat emosyon ay nakatago sa likod ng isang perpektong pader. Kinagabihan, sa hapagkainan nagkwento siya tungkol sa kanyang abala na araw sa gallery. Nakikinig ako. Tumango ako. Nagtanong ako ng mga tamang katanungan. Isang perpektong asawa. Habang sa loob-loob ko sinusuri ko ang bawat salita niya, bawat kasinungalingan. Pagkatapos ng hapunan, tumawag si Grace. Ana, kamusta ka na? Hindi ka na nag-text. Pasensya na Gracie. Naging abala lang sabi ko. Nga pala, may naisip na akong theme para sa party. Gilded Cage. 'Di ba? Ang ganda. Natahimik ako. Gilded Cage. Gintong hawla. Ang laking kabalintunaan. Maganda sabi ko. Ikaw ang bahala. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Siyempre naman. Best friend mo ko, no ibinaba ko ang tawag. Ang pagkasuklam ay parang asido sa aking lalamunan. Nang gabing iyon, hindi ako natulog. Habang si Miguel ay mahimbing na natutulog sa tabi ko, ang aking isip ay gising na gising. Ang tanong ay, hindi na kung mayroon silang relasyon. Ang tanong ay, gaano kalalim at gaano katagal na? At ang pinakamahalaga sa lahat, bakit ang pera? Ang mga investment niya sa gallery. Doon ako magsisimula. Kinabukasan, linggo niyaya ko siyang mag-jogging. Isang normal na gawain para sa amin. Habang tumatakbo kami, binuksan ko ang usapan. Mahal, kumusta na pala yung gallery? Mukhang maganda ang takbo ha? Sunod-sunod ang mga exhibit mo. Ngumiti siya. Salamat sa suporta mo mahal. Unti-unti nakikilala na rin. Naiisip ko lang sabi ko. Bilang asawa mo at investor mo, idinagdag ko ng may kasamang biro, baka pwede kong makita yung mga financial records para lang makita kung saan napupunta ang pera. Baka may maitulong ako. Ang ngiti niya ay bahagyang nawala. Naku mahal, wag mo nang problemahin yon. Magulo ang mga papel doon. Ako na ang bahala. Pero asawa mo ako, may karapatan ako. At dahil asawa kita, ayokong ma-stress ka pa, sabi niya, at hinawakan ang aking kamay. Magtiwala ka na lang sa akin, okay? Nagpatuloy siya sa pagtakbo. Magtiwala ka sa akin. Ang mga salitang iyon ay isang biro, pero nakuha ko na ang sagot ko. May itinatago siya, at ayaw niyang ipakita ito sa akin. Doon ko naisip, hindi ko ito kayang mag-isa. Kailangan ko ng isang taong mas marunong sa numero kesa sa akin. Isang taong mapagkakatiwalaan ko ng buong buo. Isang taong hindi bahagi ng aming magulong mundo. Si Tito Ramon, ang kapatid ng nanay ko. Isang retiradong accountant. Matanda, masungit, pero napakatapat. Tinawagan ko siya. Tito, si Ana po ito. O Ana, napatawag ka. May problema ba? Pwede po ba tayong magkita, Tito? May kailangan lang po akong ikonsulta tungkol po sa finances. Akala ko ba magaling ang asawa mo dyan sa negosyo niya? Kaya nga po, gusto ko lang pong masigurado na tama ang lahat. Pumayag siya. Nagkita kami sa isang lumang kapihan sa Maynila. Ang lugar na paborito niya, ligtas. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat.
Ang aking mga hinala, ang resibo, ang dashcam video, ang pag-iwas ni Miguel na ipakita ang mga libro ng gallery. Nakinig siya ng walang imik. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay matalas. Nang matapos ako humigop siya ng kanyang kape, ang mga lalaki sabi niya napapailing. Kung gaano sila kagaling magsinungaling ganoon sila kahina pagdating sa mga numero. Ano po ang gagawin natin, Tito? Simple lang, sabi niya. Titingnan natin ang mga papeles, pero hindi natin pwedeng ipaalam sa kanya. Paano po? Kailangan mo ng access sa kanyang opisina, sa kanyang computer. Kailan siya wala doon tuwing Miyerkules. Naglalaro siya ng basketball kasama ang mga kaibigan niya. Magaling, sabi ni Tito Ramon. Sa susunod na Miyerkules, gabi, magkita tayo doon. Gagawa ako ng paraan para makapasok tayo. Hindi po ba yan delikado? Mas delikado ang hindi malaman ang katotohanan, Hija. Ang mga sumunod na araw ay parang paglalakad sa alambre. Bawat ngiti, bawat yakap ay isang pag-arte. Ang pagpaplano para sa party ay nagpatuloy. Si Grace, ang aking matalik na kaibigan, ay laging tumatawag. Ana, nakapili na ako ng kulay para sa mga bulaklak. Gold and crimson, passion and luxury. Bagay na bagay sa inyo, salamat Gracie. Ikaw ang the best, sagot ko habang ang aking sikmura ay umiikot. Ang pagtataksil ay may kulay pala. Ginto at dugo, dumating ang Miyerkules. Nagpaalam si Miguel. Basketball lang, mahal. Sige, ingat ka. Huwag masyadong magpagod. Pagkaalis niya, umalis na rin ako. Nagkita kami ni Tito Ramon sa isang madilim na eskinita malapit sa gallery. May dala siyang isang maliit na bag. Paano po tayo makakapasok, tanong ko. Ngumiti siya. Ang luma mong tita mahilig mag-iwan ng spare key sa ilalim ng paso. Baka ang asawa mo ganoon din. Nagkamali siya. Hindi sabi niya at may inilabas mula sa kanyang bag. Isang set ng lockpicks. Nanlaki ang mga mata ko. Tito, maraming natututunan ang isang accountant sa loob ng 50 taon, sabi niya at kumindat. Ilang sandali lang bumukas ang pinto. Pumasok kami sa dilim. Ang gallery ay puno ng mga painting na hindi nabebenta. Isang monumento ng kanyang mga kabiguan na itinayo gamit ang aking pera. Dumiretso kami sa kanyang maliit na opisina. Binuksan ni Tito Ramon ang kanyang laptop at sinimula ng trabaho. Ako naman binuksan ko ang mga filing cabinet. Mga resibo, mga invoice, mga bank statement ng gallery. Ilang oras kaming nagtrabaho sa katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang pag-click ng keyboard at ang kaluskos ng mga papel. Pagkatapos nagsalita si Tito Ramon, ang kanyang boses ay malamig. Ana, halika dito. Lumapit ako. Itinuro niya ang screen, isang spreadsheet, isang listahan ng mga transaksyon. Tingnan mo to, sabi niya. Ang kumpanya ni Grace ang flower shop niya. Isa sa mga pinakamalaking supplier ng gallery mo. Ano, buwan-buwan, may malaking perang inililipat mula sa gallery account papunta sa account ng kumpanya niya. Ang description, art supplies. Pero, nagbebenta siya ng bulaklak, hindi art supplies. Eksakto, sabi ni Tito Ramon, ito ang tinatawag na money laundering. Isang paraan para ilabas ang pera mula sa negosyo nang hindi kahina-hinala. Napatitig ako sa mga numero. Ang pera ko na ibinibigay ko kay Miguel para sa gallery ay diretso palang napupunta sa bulsa ni Grace. Hindi lang pala ito simpleng pagnanakaw. Ito ay isang organisadong krimen, isang sabwatan. May mas malala pa, sabi ni Tito. Ipinakita niya sa akin ang isa pang file. Isang loan application. Isang malaking utang sa bangko gamit ang aming bahay at lupa bilang kolateral. Ang pirma ko ay nandoon, isang perpektong peke. Gagamitin daw ang pera para sa expansion ng gallery, sabi ni Tito. Ang totoo, balak nilang kunin ang pera at tumakas.
at iwan sa'yo ang utang. Hindi na ako magtitiis. Ang pangako ay naging isang sigaw sa loob ko. Ang matatag na babae ay hindi na lang nag-iipon ng ebidensya. Naghahanda na siya para sa giyera. Ang kapalaran at karma ay hindi na mga salita lang. Sila na ang magiging mga sandata ko. Model, sige, narito ang kasunod na bahagi, ang pagbuo ng sandata. Holy 2. Ang paghahanda ng entablado Chuanbi Sankao Fun 1, ang pagpapatuloy ng palabas Verkich Tiptuk. Umalis kami sa gallery ng gabing iyon na dala ang isang USB drive. Isang maliit na bagay na naglalaman ng bomba na sasabog sa kanilang mundo. Sa biyahe pauwi, walang nagsasalita sa amin ni Tito Ramon. Ang bigat ng aming mga natuklasan ay sapat na. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko si Miguel na nanonood ng TV pawis galing sa basketball. Wala siyang kamalay-malay. "Oh, mahal, saan ka galing?" "Gabi na tanong niya. "Dumaan lang ako sa site ng bago kong proyekto." Pagsisinungaling ko, sinusukat ang mga bintana. Isang perpektong sagot. Ang arkitekto laging abala. Kinabukasan, ang pag-arte ay naging mas mahirap. Paano ka ngingiti sa isang taong hindi lang sinira ang puso mo, kundi binalak ding ibaon ka sa utang habang buhay? Paano ka makikipag-usap sa isang kaibigan na ginagamit ang negosyong ikaw mismo ang tumulong na itayo para nakawan ka? Ang bawat I love you ni Miguel ay isang insulto. Ang bawat miss you friend ni Grace ay isang lason. Pero kailangan kong magpatuloy. Ang aking plano ay nangangailangan ng panahon. Ang party. Iyon ang magiging entablado. Kaya't ipinagpatuloy ko ang pag-aasikaso. Tumawag ako sa caterer. Nagpa-finalize ako ng menu. Gusto ni Miguel ng steak, sabi ko sa coordinator. At si Grace mahilig sa wine. Siguraduhin nating mayroon tayong pinakamagandang seleksyon. Bawat detalye ng party ay isang patibong, isang paalala ng kanilang mga kasalanan. Isang araw dumaan si Grace sa bahay. May dala siyang mga sample ng bulaklak para sa centerpiece. "Tingnan mo, Ana," sabi niya. "Hindi ba perpekto ang mga rosas na ito? Ang kulay parang dugo, simbolo ng matinding pagmamahal." Tiningnan ko ang mga rosas at pagkatapos tiningnan ko siya. "Perpekto nga," sabi ko. "Salamat, Gracie. Laging maaasahan." Gusto kong kunin ang mga tinik ng rosas at itusok sa kanyang mga mata. Pero sa halip ngumiti lang ako. Ang paghihiganti ay nangangailangan ng pagpipigil. Isang sining na dahan-dahan kong natututunan. Ang mga anak ko, sina Daniel at Sofia, ang nagiging dahilan ng aking lakas. Napapansin nila ang pagbabago. "Maparang laging malungkot ang mga mata niyo ngayon," sabi ni Sofia isang gabi. Niyakap ko siya. "Pagod lang si Mama, anak. Maraming trabaho." "At si Papa," sabi ni Daniel. "Lagi siyang wala. At kapag nandito, parang laging may tinatago." Matalino ang aking mga anak. Nakikita nila ang mga lamat sa aming perpektong pamilya. "Huwag kayong mag-alala," sabi ko sa kanila. "Inaayos ko ang lahat. Pangako." Isang pangakong tutuparin ko para sa kanila. Habang nagpapatuloy ang aking pag-arte sa likod ng mga kurtina, kumikilos kami ni Tito Ramon. Inayos namin ang lahat ng ebidensya. Ang mga bank transfer, ang mga peking invoice, ang peking loan application. "Kailangan natin ng isang magaling na abogado, Ana," sabi ni Tito. Hindi pa ngayon," sabi ko. "Gusto kong ako mismo ang maglatag ng kaso, sa harap nilang lahat." "Pero paano gagamitin ko ang aking entablado?" "Ang plano ay simple lang. Ang party ay magkakaroon ng isang surprise na bahagi. Isang video presentation. Isang pagbabalik tanaw sa aming 15 taon. Iyon ang sinabi ko kay Miguel. "Wow, mahal, ang sweet mo naman," sabi niya. "Sige, tutulungan kitang pumili ng mga litrato." Ang hindi niya alam, ang video na iyon ay hindi lang maglalaman ng aming mga masasayang alaala. Sa mga sumunod na linggo, nabuhay ako sa dalawang magkaibang mundo.
Sa umaga, ako si Ana ang asawa at arkitekto. Sa gabi, pagkatapos nilang matulog, ako si Ana ang imbestigador at ehekutor. Hindi na ako magtitiis. Ang mga salitang iyon ay nagbibigay sa akin ng lakas para bumangon tuwing umaga at harapin ang kanilang mga peking ngiti. Ang matatag na babae na dati hinahangaan ko lang sa mga pelikula ay unti-unti kong nagiging refleksyon sa salamin. Ang pag-iipon ng ebidensya ay parang pagbuo ng isang mosaic. Bawat piraso gaano man kaliit ay mahalaga para mabuo ang buong larawan. Ang USB drive mula sa gallery ni Miguel ang aming pundasyon, pero kailangan pa namin ng higit pa. Kailangan namin ng mga patunay na hindi lang numero sa papel. Kailangan namin ng patunay ng kanilang pagtataksil sa paraang madaling maiintindihan ng lahat. Nagsimula ako sa pinakasimple social media. Ang Facebook at Instagram accounts ni Grace ay puno ng mga litrato, mga bulaklak, mga party, mga biyahe. Sa unang tingin mukha itong buhay ng isang matagumpay na single woman, pero sinimulan kong tingnan ang mga detalye. Isang litrato niya sa isang beach, sa Palawan. Ang caption, "Solo Trip to Paradise." Ang petsa kapareho ng petsa ng art convention ni Miguel sa Palawan. Sa refleksyon sa kanyang sunglasses, may isang anino ng isang lalaking kumukuha ng litrato. Ang hubog ng katawan ay pamilyar, isa pang litrato. Isang mamahaling dinner, ang caption, "Treating myself because I deserve it." Sa gilid ng plato may isang kamay ng lalaki na may suot na relo. I-zoom in ko. Ang relong iyon. Iyon ang regalong ibinigay ko kay Miguel noong Pasko. I-save ko ang lahat ng litrato. Bawat isa ay isang piraso ng puzzle. Pagkatapos kinuha ko ang isang mas malaking panganib, ang kanilang mga telepono. Isang gabi umuwi si Miguel na lasing mula sa isang meeting. Agad siyang nakatulog sa kama. Iyon ang aking pagkakataon. Dahan-dahan kong kinuha ang kanyang telepono mula sa bedside table. Nakalock pero alam ko ang pattern. Kaarawan ng aming anak na si Sofia. Ironiya. Binuksan ko ang kanyang mga mensahe. Ang thread nila ni Grace ay puno ng mga binurang mensahe. Pero hindi sila ganoon katalino. Pumunta ako sa recently deleted folder. At doon parang isang ilog na dumaloy ang kanilang mga sikreto. "Miss Nakita Mahal, huwag kang mag-alala, malapit na. Konting tiis na lang kay Ana. Nakuha ko na yung pera. I-transfer ko na sa'yo bukas. Ingat ka, baka mahalata ka na niya." Ang kanilang mga salita ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Pero hindi ako nagpadala sa emosyon. Kinuha ko ang aking sariling telepono at mabilis na kinuhanan ng video ang buong pag-uusap. Bawat mensahe. Bawat petsa. Pagkatapos ibinalik ko ang lahat sa dati. Ibinura ko ulit ang mga mensahe mula sa deleted folder. Ibinaba ko ang kanyang telepono. Walang bakas. Ang susunod na target ang kumpirmasyon mula sa isang tao sa labas. Naalala ko ang sinabi ni Tito Ramon. May isang empleyado sa gallery na tinanggal ni Miguel nang walang dahilan, si Ernesto. Isang matandang pintor na naging curator ng gallery. Hinanap ko siya. Natagpuan ko siya sa isang maliit na apartment sa isang lumang distrito ng Maynila. Noong una ayaw niyang magsalita. Takot siya kay Miguel. "Mabait sa akin si Sir Miguel," sabi niya. "Mang Ernesto," sabi ko, "alam ko na po ang lahat. Hindi niyo na po kailangang magsinungaling para protektahan siya." Ipinakita ko sa kanya ang ilang ebidensya. Doon bumigay siya. Ikinuwento niya ang lahat. Ang palaging pagdalaw ni Grace sa gallery kahit sarado na ito. Ang kanilang mga pag-alis ng magkasama laging may dalang maleta. Ang mga art supplies na hindi naman dumarating. Ang mga painting na ibinebenta sa malaking halaga pero ang pera ay hindi pumapasok sa kumpanya. "Kaya niya po ako tinanggal," sabi ni Mang Ernesto, "dahil nagsimula na po akong magtanong." "Handa po ba kayong tumestigo?" tanong ko. Tumango siya. Para po sa hustisya. Inirecord ko ang kanyang buong salaysay. Isa pang matibay na ebidensya.
Ang mosaic ay unti-unti nang nabubuo. Ang larawan na lumalabas ay mas pangit pa kaysa sa aking inaasahan. Ang pagtataksil nila ay hindi isang simpleng pagkakamali. Ito ay isang kalkulado matagal at walang awang krimen. Ang matatag na babae sa loob ko ay lalong tumitibay. Ang bawat bagong ebidensya ay hindi na nagdudulot ng sakit. Nagdudulot ito ng lakas. Ang bawat kasinungalingan nila ay nagiging isang bala para sa aking armas. Hindi na ako magtitiis. Ang pangako ko ay hindi na lang isang bulong sa dilim. Ito na ang aking sigaw. Isang sigaw na malapit nang marinig ng buong mundo. Ang kanilang kapalaran at karma ay hindi na isang posibleng mangyari sa hinaharap. Ito ay isang bagay na aktibo kong itinatayo. Bawat araw, bawat gabi, ang arkitekto ay nagdidisenyo na ng kanilang pagbagsak at ito ay magiging isang obra maestra. Ang pinakamahalagang elemento ng aking plano ay ang video. Ito ang magiging puso ng aking paghihiganti. Isang sandata na gagamit ng kanilang sariling mga alaala laban sa kanila. Kailangan itong maging perpekto. Emosyonal sa simula, brutal sa katotohanan, at hindi malilimutan sa wakas. Lumapit ako kay Miguel. Ang aking mukha ay isang perpektong larawan ng isang mapagmahal na asawa na naghahanda ng isang sorpresa. Mahal, sabi ko, may naisip akong regalo para sa'yo sa party. Ano? Yun, tanong niya, ang kanyang mga mata ay nagliwanag. Isang video. Isang pagbabalik-tanaw sa ating 15 taon. Mula sa simula hanggang ngayon, niyakap niya ako. Wow, ang sweet mo talaga. Iyan ang pinakamagandang regalo sa lahat. Pero kailangan ko ng tulong mo, sabi ko. Kailangan ko ng mga lumang litrato. Yung mga nasa lumang hard drive natin. At yung mga nasa poder ni nanay mo. Siyempre, ako nang bahala dyan. Sabi niya, puno ng pananabik. Ang daga ay masayang tumutulong sa pag-set up ng sarili niyang bitag. Sa mga sumunod na araw, naging abala siya. Hinalungkat niya ang aming mga lumang album. Kinolekta niya ang mga digital files. Ibinigay niya sa akin ang lahat, mga litrato ng aming kasal. Ang binyag ng aming mga anak. Ang aming mga unang biyahe. Bawat litrato ay isang alaala. Bawat alaala ay isang saksak sa aking puso. Pero tiniis ko. Ang sakit ay bahagi ng proseso. Hindi ako pwedeng gumamit ng isang ordinaryong video editor. Kailangan ko ng isang profesional. Isang taong mapagkakatiwalaan. Nakipag-ugnayan ako sa isang maliit na production house na nirerekomenda ng isang kasamahan. Ang editor, isang babaeng nagngangalang Carla, ay bata pa pero napakagaling. Nagkita kami sa kanyang studio. Anong peg natin para sa video, tanong niya. Isang kwento, sabi ko. Inilatag ko sa kanya ang lahat. Hindi ang buong katotohanan. Pero sapat lang para maintindihan niya ang gusto ko. Ang kwento ay may 3 bahagi, paliwanag ko. Ang simula, ang gitna at ang wakas. Ang simula ay kailangang maging isang fairy tale, sabi ko. Ibinigay ko sa kanya ang mga masasayang litrato. Gusto kong gamitin ang paborito naming kanta. Gusto kong maramdaman ng mga tao ang pagmamahalan. Ang pangarap, ang gitna. At dito magsisimulang magbago ang lahat. Pagpapatuloy ko. Mula sa mga masasayang litrato, dahan-dahang ipapasok natin ang mga ebidensya. Ibinigay ko sa kanya ang USB drive na naglalaman ng lahat, ang mga bank statement, ang mga peking invoice, ang mga litrato mula sa social media, ang mga video clip ng mga text messages. Nanlaki ang mga mata ni Carla. Gusto kong isynchronize sa mga petsa, sabi ko. Halimbawa, isang litrato ng aming family vacation. At pagkatapos isang bank statement na nagpapakita ng malaking withdrawal sa parehong petsa. Isang litrato namin sa isang anniversary dinner.
at pagkatapos isang text message niya sa kanya sa parehong gabi. Naintindihan agad ni Carla ang konsepto. Isang pagtatapat ng katotohanan gamit ang imahe at data, at ang wakas tanong ni Carla. Ang wakas ay ang testimonya, sabi ko. Ibinigay ko sa kanya ang audio recording ng salaysay ni Mang Ernesto. At ang pinakahuli sa lahat, gusto kong ipakita ito. Ipinakita ko sa kanya ang peking loan application, ang peking pirma ko. Ito ang huling bala. Grabe, sabi ni Carla, napapailing. Parang pelikula. Ang buhay natin ay isang pelikula, sabi ko. At ako ang magdidikta kung paano ito magtatapos. Nagtrabaho kami ng lihim sa loob ng 2 linggo. Gabi-gabi, pagkatapos ng trabaho, pumupunta ako sa studio ni Carla. Pinapanood namin ang bawat clip, bawat transition. Inaayos namin ang bawat segundo. Ang video ay unti-unting nabubuo, isang obra maestra ng paghihiganti, isang perpektong paghahabi ng pag-ibig at pagtataksil. Habang papalapit ang araw ng party, lalong nagiging kampante sina Miguel at Grace. Abala sila sa pagpili ng kanilang mga isusuot. Nagpaplano sila ng kanilang thank you speech. Ana, naisip ko, baka pwedeng bigyan natin si Grace ng special moment sa party, sabi ni Miguel isang gabi. Bilang pasasalamat sa lahat ng tulong niya. Magandang ideya, sabi kong ngumingiti. May inihanda na akong espesyal para sa kanya. Hindi niya nakuha ang ibig kong sabihin. Ang matatag na babae ay hindi lang matapang. Siya ay isang mahusay na aktres. Ang bawat araw ay isang pagganap. Sa harap ng aking mga anak, ako ang mapagmahal na ina. Sa harap ni Miguel, ako ang mapagmahal na asawa. Sa harap ni Grace, ako ang mapagmahal na kaibigan. Ang aking mga maskara ay perpektong nakasuot. Walang nakakahalata. Hindi na ako magtitiis. Ang pangakong ito ay ang aking lakas. Ang bawat pagpapanggap ay isang hakbang, palapit sa katapusan. Ang huling piraso ng plano ay ang teknikal na aspeto. Kinausap ko ang events coordinator ng hotel. Sinabi kong mayroon kaming sariling video na ipapalabas. Kailangan kong masigurado na ang sound system ay malinaw, na ang projector ay high definition. Gusto kong makita at marinig ng lahat ang bawat detalye. Walang puwang para sa pagkakamali. Ang aking kapalaran at ang kanilang karma ay magtatagpo sa gabing iyon. At ako ang magiging tagapangasiwa ng kanilang pagtatagpo. Ang araw ng aming ika-15 anibersaryo. Dapat ito ang isa sa pinakamasayang araw ng buhay ko. Pero gumising ako na may bigat sa aking dibdib at yelo sa aking mga ugat ngayong gabi. Matatapos na ang lahat. Happy anniversary, mahal, bati sa akin ni Miguel. May dalang isang tray ng almusal sa kama, mga pancake na may nakangiting mukha, kape, at isang solong pulang rosas. Isang perpektong larawan ng isang mapagmahal na asawa. Isang perpektong sinungaling. Happy anniversary, sagot ko, at hinalikan siya sa pisngi. Ang kanyang balat ay mainit. Ang aking mga labi ay malamig. Ang buong araw ay lumipas na parang isang panaginip. Nagpunta kami sa salon. Nagpa-manicure, nagpa-pedicure. Magkasama. Na parang isang normal na mag-asawa na naghahanda para sa isang espesyal na okasyon. Tumawag si Grace. Happy anniversary sa inyo. See you later. Excited na ako. Ang kanyang boses ay puno ng peking kagalakan. Salamat, Gracie. See you, sabi ko. Habang inaayusan ang aking buhok, tiningnan ko ang aking refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakikita ko ay kalmado. Masyadong kalmado. Ito ba ang itsura ng isang babaeng wasak ang puso? O ito na ang itsura ng isang babaeng wala nang nararamdaman? Ang sakit ay nandyan pa, pero natabunan na ito ng isang mas makapangyarihang puwersa, ang pagnanais para sa hustisya. Dumating kami sa hotel ng maaga. Kailangan kong suriin ang lahat. Ang mga bulaklak na inayos ni Grace ay maganda. Napakaganda. Isang hardin ng mga kasinungalingan.
Ang sound system ay perpekto. Ang malaking screen sa entablado ay naghihintay. Ang lahat ay ayon sa aking plano. Nagsimulang dumating ang mga bisita, mga kaibigan, pamilya, mga kasamahan sa trabaho. Lahat sila nakangiti. Binabati kami. Congratulations Ana at Miguel. Couple goals. Ngumiti ako at nagpasalamat. Bawat pagbati ay isang karayom sa aking puso. Sila ang mga manonood sa aming perpektong dula. Ang hindi nila alam ngayong gabi makikita nila ang nangyayari sa likod ng entablado. Nakita ko ang aking mga anak sina Daniel at Sofia. Napakagwapo at napakaganda nila sa kanilang mga formal na kasuotan. Lumapit sila sa akin. "Maang ganda niyo po," sabi ni Sofia. "Para kayong reyna," sabi ni Daniel. Niyakap ko sila ng mahigpit. "Kayo ang mga prinsipe at prinsesa ko," bulong ko. Sa sandaling iyon naramdaman ko ang isang pamilyar na kirot. Ang sakit ng pagsira sa kanilang inosenteng mundo. Pero kailangan kong gawin ito. Mas masasaktan sila kung mabubuhay sila sa isang bahay na binuo sa kasinungalingan. Ginagawa ko ito para protektahan sila. Para sa kanilang kinabukasan. Ang matatag na babae ay hindi lang lumalaban para sa sarili. Lumalaban siya para sa mga mahal niya sa buhay. Ang bulwagan ay napuno ng tawanan at tunog ng mga baso. Ang hangin ay puno ng mamahaling pabango at amoy ng pagkain. Nakatayo ako sa gitna ng lahat ng ito pero pakiramdam ko ay nasa ibang mundo ako. Nakikita ko ang lahat na parang nanonood ng isang pelikula na naka-slow motion. Si Miguel nakikipagtawanan sa aking mga pinsan. Si Grace nakikipag-usap sa aking mga kaibigan na parang siya ang may bahay. Ang kanilang kumpiyansa. Ang kanilang arugansya. Hindi nila alam na ang bawat segundo ay isang pagbilang. Isang pagbilang patungo sa kanilang pagbagsak. Oras na para sa programa, bulong sa akin ng events coordinator. Tumango ako. Pumunta kami sa presidential table. Umupo ako sa pagitan ni Miguel at Grace. Ang perpektong posisyon. Sa gitna ng dalawang ahas, "Ready ka na ba, mahal?" tanong ni Miguel hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang kamay ay mainit at pawisan. Kinakabahan siya, pero hindi sa paraang iniisip niya. "Ready na ako," sabi ko at tiningnan ko siya sa mata. "Ikaw, ready ka na ba?" Hindi niya naintindihan ang aking tanong. Ngumiti lang siya. Ang MC ay nagsimulang magsalita. Mga papuri, mga biro, mga pagbati. Lahat ng iyon ay ingay lang sa aking pandinig. Ang aking mga mata ay nakatuon sa entablado. Sa malaking screen na blanko pa. Ang aking puso ay kumakabog. Hindi sa takot, kundi sa adrenaline. Ito na, ang sandali ng katotohanan. At ngayon, sabi ng MC, para sa isang espesyal na mensahe, tawagin natin ang ating magandang celebrant, ang nag-iisang reyna ng gabi, Mrs. Ana Martinez. Nagpalakpakan ng lahat, tumayo ako. Ang aking mga binti ay matatag. Ang aking paglalakad papunta sa entablado ay hindi nag-aalinlangan. Habang umaakyat ako sa maliit na hagdan, napatingin ako kay Tito Ramon. Nakaupo siya sa isang table sa likod. Tumango siya sa akin. Isang hudyat ng suporta. Nakatayo na ako ngayon sa entablado. Sa harap ng daan-daang tao. Sa harap ng aking buong buhay. Hawak ko ang mikropono. Ang lamig nito ay gumapang sa aking mga daliri. Tumingin ako sa mga mukha ng mga tao, mga ngiti, mga nag-aabang na mata. Tumingin ako kina Miguel at Grace. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagmamalaki. Ang kapalaran at karma ay hindi na mga konsepto lang. Sila ay mga panauhin sa gabing ito. At ako ang magpapakilala sa kanila. Hindi na ako magtitiis. Ang pangako ay naging isang sigaw. At ang sigaw na iyon ay malapit nang marinig. Nakatayo ako sa entablado. Hawak ko ang mikropono.
Ang liwanag ay nakatutok sa akin pero ang tanging nakikita ko ay ang kanilang mga mukha sa presidential table. Si Miguel, si Grace, nakangiti, nag-aabang. Ang buong bulwagan ay tahimik naghihintay sa aking mga matatamis na salita at bibigyan ko sila sa simula. 15 taon panimula ko ang aking boses ay malinaw at puno ng emosyon. Isang mahabang panahon, kalahati ng aking buhay halos. Sa loob ng 15 taon, bumuo tayo ng isang buhay, Miguel. Isang tahanan, isang pamilya. Nakita kong nagsimulang mamasa ang mga mata ni Miguel. Nagpalakpakan ang mga tao. Ang pag-ibig ay parang pagtatayo ng isang bahay, pagpapatuloy ko ginagamit ang aking propesyon bilang isang metapora. Kailangan ito ng matibay na pundasyon. Ang pundasyon natin ay pagtitiwala. Tumingin ako kay Grace. At kailangan din ito ng magagandang dekorasyon. Mga kaibigan na nagbibigay kulay sa ating buhay. Salamat sa iyo, Grace, ang aming tapat na kaibigan. Ngumiti si Grace at tumango. Ang lason sa likod ng aking mga salita ay hindi pa nila nalalasahan. At ngayong gabi, bilang pagdiriwang, may inihanda akong isang sorpresa, isang regalo para sa iyo, Miguel. Isang regalo para sa ating lahat. Isang maikling pagbabalik-tanaw sa ating 15 taon. Sumenyas ako sa likod. Ang mga ilaw ay humina. Ang malaking screen ay umilaw. Nagsimula ang video. Ang unang bahagi ay isang fairy tale. Mga litrato namin nung mga bata pa kami nung nagsisimula pa lang ang aming pag-iibigan. Ang aming kasal. Ang kanyang mga luha habang naglalakad ako sa aisle. Ang pagsilang ni Daniel tapos ni Sofia. Ang aming mga pangarap nagkakaroon ng hugis. Ang aming paboritong kanta ang maririnig. Isang malambing na balad. Narinig ko ang mga paghikbi mula sa mga bisita. Maging ako, kung ibang pagkakataon lang, ay maiiyak din. Tumingin ako kina Miguel at Grace. Pareho silang lumuluha. Mga luha ng peking nostalgia. Pagkatapos, habang ipinapakita ang isang masayang litrato namin sa isang family vacation sa Boracay, biglang nagkaroon ng tunog ng isang gasgas na parang sa isang sirang plaka. Ang musika ay huminto. Ang litrato ay nagyelo. At sa tabi nito lumabas ang isang dokumento. Isang bank statement. Naka-highlight ang isang malaking withdrawal. Ang petsa kapareho ng araw ng aming vacation. Ang boses ko ay narinig mula sa mga speaker. Malamig, walang emosyon. Ang pag-ibig ay nangangailangan ng puhunan. Ang video ay nagpatuloy. Isang litrato ni Miguel na binibigyan ako ng bulaklak para sa aming anibersaryo. Sumunod isang text message sa screen. Galing sa telepono niya. Para kay Ana ang bulaklak. Pero para sa iyo ang gabi ko mamaya. Ang nagpadala Miguel. Ang para kanino Grace. Narinig ko ang isang malakas na paghinga mula sa mga manonood. Ang video ay naging isang walang awang paglalantad. Ang mga litrato mula sa social media ni Grace. Ang refleksyon ni Miguel sa kanyang sunglasses. Ang resibo mula sa French restaurant. Ang peking invoice para sa art supplies mula sa flower shop ni Grace. Ang bawat ebidensya ay inilatag isa-isa na may kasamang petsa at halaga. Ang aking boses sa background ay kalmado na parang nagbabasa ng isang report. Ang pagtataksil ay may presyo at ito ang mga resibo. Ang tawanan sa bulwagan ay matagal nang nawala. Napalitan ito ng isang nakakabinging katahimikan. Ang mga bisita ay nakatulala sa screen. Ang kanilang mga tinidor ay nakabitin sa ere. Tumingin ako sa presidential table. Si Miguel ay maputlang-maputla na parang naubusan ng dugo. Nakatitig siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at hindi paniniwala. Si Grace naman ay nanginginig, hawak ang kanyang kupita ng wine na parang iyon na lang ang kanyang kakapitan. Ang huling bahagi ng video,
Ang audio recording ni Mang Ernesto. Opo, Ma'am Ana. Lagi po silang magkasama. Ang pera ng gallery. Hindi ko po alam kung saan napupunta. At ang grand finale. Ang pekeng loan application. Ang aming bahay bilang collateral. At ang close-up ng aking pekeng pirma sa tabi ng pangalan ko. Ang boses ko ulit. Ang pag-ibig minsan ay isang pangungutang. Pero, hindi ko alam na pati pala ang aking kinabukasan ay isasanla nila. Ang video ay natapos. Ang screen ay naging itim. Ang mga ilaw sa bulwagan ay dahan-dahang bumalik. Walang pumalakpak, walang nagsalita. Lahat ng mga mata ay nasa kanila, kina Miguel at Grace, ang hari at reyna ng gabi. Ngayon sila na ang mga kriminal sa harap ng kanilang mga hukom. Bumalik ako sa mikropono. Ang aking boses ay hindi na matamis. Ito ay matigas, malamig at puno ng kapangyarihan. 15 taon, sabi ko ulit. 15 taon ng kasinungalingan. Tumingin ako kay Grace. At sa'yo, Grace, ang aking matalik na kaibigan, ang aking kapatid. Salamat. Salamat sa pagpapakita sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng pagtataksil. Pagkatapos tumingin ako kay Miguel, ang lalaking minahal ko, at sa'yo Miguel ang aking asawa. Happy anniversary! Ito ang regalo ko sa'yo, ang katotohanan. At ito naman sabi ko habang may isang staff na lumalapit sa entablado at inaabot sa akin ng isang sobre, ang huli kong regalo. Itinaas ko ang sobre. Ang petition for legal separation and annulment, at isang kasong sibil para sa pagnanakaw. Binitiwan ko ang mikropono. Ang malakas na tunog ng pagbagsak nito ang gumising sa lahat. Nagsimula ang sigawan. Ang mga magulang ni Miguel sumisigaw sa kanya. Ang mga kaibigan namin sumisigaw kay Grace. Ang perpektong selebrasyon ay naging isang marahas na korte. Ang aking paghihiganti ay kumpleto na. Ang kaguluhan sa bulwagan ay parang isang eksena mula sa isang magulong pelikula. Ang mga tao ay nagtayuan, may mga sumisigaw, may mga umiiyak. Ang perpektong entablado na inihanda ko ay naging isang arena ng paghuhusga. At sina Miguel at Grace ang mga gladiator ay wala ng kalasag. Sinubukan ni Miguel na tumayo at lumapit sa akin, pero pinalibutan na siya ng kanyang sariling pamilya. Ang kanyang ama, isang respetadong doktor, ay galit na galit. Pinahiya mo ang pangalan natin, sigaw niya. Ang kanyang ina ay humahagulgol. Si Grace naman ay sinubukang tumakas, pero hinarangan siya ng aming mga dating kaibigan. Walang hiya kasigaw ng isa sa kanila. Tinuring ka naming kaibigan. Ang flower shop niya na itinayo sa tulong ng aking pera ay mawawasak kasama ng kanyang reputasyon. Sa gitna ng lahat ng ito, ako ay bumaba na mula sa entablado. Ang aking misyon ay tapos na. Ang bomba ay sumabog na. Ang natira na lang ay ang paglilinis ng mga abo. Pinuntahan ko ang table kung nasaan ang aking mga anak. Si Daniel at Sofia ay nakatulala. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito at sakit. Nakita nila ang lahat. Narinig nila ang lahat. Ito ang bahaging pinakakinatatakutan ko. Ang sirain ang kanilang mundo. Lumuhod ako sa harap nila. Hinawakan ko ang kanilang mga kamay. Mama, sabi ni Sofia, ang kanyang boses ay nanginginig. Totoo po ba yun lahat? Tumingin ako sa kanilang mga mata. Hindi ako magsisinungaling sa kanila. Hindi na kailanman, tumango ako. Oo anak, at patawarin niyo si Mama kung dito niyo pa nalaman. Pero kailangan niyong malaman ang katotohanan dahil karapatan ninyo yon. Niyakap nila ako. Ang kanilang mga maliliit na katawan ay nanginginig. Naramdaman ko ang kanilang mga luha sa aking balikat. Okay lang po ba tayo? Matanong ni Daniel. Oo anak, sabi ko, at hinigpitan ang yakap. Magiging okay din tayo. Halika na, uuwi na tayo, tumayo kami.
Sa tulong ni Tito Ramon na nagsilbing aming bantay, naglakad kami palabas ng bulwagan. Ang mga tao ay humahawi para sa amin. Ang kanilang mga tingin ay puno ng awa. Ayoko ng awa nila. Ang kailangan ko lang ay ang aking mga anak. Bago kami tuluyang makalabas, narinig ko ang sigaw ni Miguel. Ana, huwag mo silang ilayo sa akin. Ana, hindi ako lumingon. Sa labas ng hotel, isang sasakyan ang naghihintay sa amin. Isang van na inarkila ni Tito Ramon. Sumakay kami. Pag-andar ng sasakyan, doon ko lang naramdaman ang pagod. Isang pagod na pisikal, emosyonal at espiritual. Napapikit ako. Nang imulat ko ang aking mga mata, nakita ko ang refleksyon naming tatlo sa bintana. Isang basag na pamilya. Pero isang pamilyang magkakasama pa rin. Kami ang natira. Kami ang magtutulungan para bumangon muli. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking gulo. Ang balita ay kumalat sa aming social circle. Ang anniversary scandal ang tawag nila. Pinatay ko ang aking telepono. Ikinulong ko ang aking sarili sa bahay kasama ang aking mga anak. Kami ay nag-usap, umiyak, at nag-usap ulit. Sinagot ko ang lahat ng kanilang mga tanong ng may katapatan. Masakit pero kailangan. Ang katotohanan gaano man kapait ay mas mabuti kaysa sa isang matamis na kasinungalingan. Si Attorney Santos na ang humarap sa lahat ng legal na bagay. Dahil sa publikong kahihiyan at sa bigat ng mga ebidensya, hindi na lumaban pa si Miguel. Pumayag siya sa lahat ng aking mga kondisyon sa legal separation. Ang bahay ay mapupunta sa akin at sa mga bata. Ang kanyang art gallery ay isinara. Ang mga natirang assets ay ginamit para bayaran ang mga utang na nilikha niya. Nawalan siya ng lahat. Ang karma ay mabilis at walang awa. Si Grace ay nawala na parang bula. Isinara niya ang kanyang flower shop. Umalis siya ng Maynila. May mga nagsasabing umuwi siya sa probinsya. May mga nagsasabing umalis siya ng bansa. Walang nakakaalam. Ang kanyang parusa ay hindi ang kulungan kundi ang pagkatakas. Ang habambuhay na pagtatago mula sa multo ng kanyang pagtataksil. Ang matatag na babae ay hindi lang marunong lumaban. Marunong din siyang maghilom. At iyon ang naging focus ko. Ang paghilom ng aking pamilya. Nag-counseling kami. Natuto kaming mag-usap tungkol sa aming mga nararamdaman. Natutunan ng aking mga anak na ang paghihiwalay ng mga magulang ay hindi nila kasalanan. At natutunan ko na ang pagiging isang mabuting ina ay hindi nangangahulugang kailangan kong magtiis sa isang masamang asawa. Hindi na ako magtitiis. Ang pangakong iyon ay para na rin sa aking mga anak. Hindi na ako magtitiis sa anumang bagay na makakasakit sa kanila. Ang pagbagsak ay tapos na. Ang mahabang proseso ng pagbangon ay nagsisimula pa lang. 1 taon ang lumipas. Ang mga alingaw-ngaw ng eskandalo ay tuluyan ng humina na palitan ng tahimik na ritmo ng isang bagong buhay. Ang bahay sa Alabang na dating isang gintong hawla ay naging isang tunay na tahanan. Binago ko ang disenyo. Pinalitan ko ang mga madidilim na kulay ng mas magaan at mas masaya. Ang bawat sulok ay sumasalamin na ngayon sa kung sino kami isang pamilyang bumabangon. Ang aking karera ay muling namulaklak. Ang dating mga kliyente ay bumalik. May mga bago na dumating. Ibinuhos ko ang aking enerhiya sa aking trabaho, hindi para takasan ang nakaraan, kundi para buuin ang aming kinabukasan. Ang bawat blueprint na aking ginagawa ay isang simbolo ng pag-asa. Isang patunay na kahit ang pinakawasak na espasyo ay maaaring muling itayo. Si Daniel at Sofia ay unti-unting naghilom. Ang sakit ay nandoon pa, isang pilat na hindi na marahil mawawala. Pero natuto silang ngumiti muli. Tumawa muli. Naging mas malapit kami sa isa't isa. Ang aming samahan ay sinubok ng apoy at lumabas kaming mas matatag. Si Miguel paminsan-minsan ay nakikita ng mga anak ko.
Isang supervised visit sa isang pampublikong lugar. Isa na siyang ibang tao. Ang dating arugansya ay napalitan ng isang malalim na kalungkutan. Nagtatrabaho siya ngayon bilang isang graphic artist sa isang maliit na kumpanya. Sapat lang para sa kanyang sarili. Ang kanyang parusa ay hindi ang pagkawala ng pera, kundi ang makita mula sa malayo ang pamilyang kanyang sinayang. Isang hapon nakatanggap ako ng isang sulat sa mail. Walang return address. Pero kilala ko ang sulat kamay. Si Grace. Isang maikling sulat. Walang araw na hindi ako nagsisisi. Patawad. Sana balang araw maging masaya ka. Binasa ko ito at pagkatapos ay itinapon sa basurahan. Ang kanyang pagsisisi ay hindi na makakapagbura sa sakit. Ang aking kaligayahan ay hindi na nakadepende sa kanya o sa kahit kanino. Ako na ang gumagawa ng sarili kong kaligayahan. Ang matatag na babae ay hindi naghahanap ng paghihiganti. Naghahanap siya ng kapayapaan. At dahan-dahan natatagpuan ko ito. Sa tawa ng aking mga anak. Sa pagiging abala sa aking trabaho. Sa katahimikan ng aking tahanan. Ang huling tagpo ng aking kwento ay hindi sa isang marangyang bulwagan. Ito ay sa aming hardin, isang linggo ng hapon. Nagla-landscape ako nagtatanim ng mga bagong bulaklak. Lumabas ang aking mga anak may dalang isang pitsel ng malamig na juice. Umupo kami sa damuhan, pinapanood ang paglubog ng araw. Masabi ni Daniel, "Okay na po ba talaga kayo?" Tumingin ako sa kanya at pagkatapos ay kay Sofia. Ngumiti ako. Isang tunay at payapang ngiti. "Oo anak," sabi ko. "Okay na ako." At sa unang pagkakataon naramdaman kong totoo ang mga salitang iyon. Ang sabi nila ang paghihiganti ay isang putaheng masarap kainin kapag malamig. Pero ang natutunan ko ang tunay na tagumpay ay hindi ang panonood sa kanilang pagbagsak, kundi ang pagtayo sa sarili mong mga paa. Ang kapalaran ko ay hindi pala nakatali sa 15 taon na iyon, kundi sa kinabukasang ako mismo ang bubuo para sa akin at sa aking mga anak. Ang bawat sugat ay nagiiwan ng pilat, at ang aking mga pilat ay isang paalala. Hindi ng sakit, kundi ng lakas na kailangan kong taglayin para mabuhay muli. Ako si Ana, at ito ang aking bagong simula.